May balitang Middle East si Roland Blanco. Muling nagtipon ng grupong migrante at ilang OFW sa Riyadh dahil sa naging mainit na usapin ng Constituent Assembly noong isang buwan. Ang CONAS ay isang paraan para baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng pag-convert sa buong Kongreso para amyendahan ito. Ang isa naman ay Constitutional Convention kung saan taong bayan ang pipili ng mag-aamyenda sa saligang batas. Marami ang nangangamba na gagamitin ng Administrasyong Arroyo ang charter change para manatili siya sa pwesto lalo na't mayorya ng mga mambabatas ay kapartido niya. Pwede kasi siyang mag-Prime Minister pag binago ang sistema ng ating gobyerno. Kaya sa pinakahuling pagtitipon ng migrante, pinag-usapan nila ang mga hakbang para harangin ang nilulutong CONAS ng Kamara. Sa aking pananaw, sakdulan na ang kakapalan ng mukha ng mga kinatawan natin sa Kamara de Representante. Magpapamigay sila ng mga primers sa mga OFW. Papaliwanag sa issue. Ano ba ito? Ano ba ito sa mamamayang Pilipino? Dahil ini-insist nitong gobyerno to na ipatupad pa rin nila yung kanilang batas na wala namang kwentang may ipapatulong sa OFW. Pag nagpasya silang ituloy ang CONAS, sasabayan nila ng no remittance o hindi pag-remit ng pera sa Pilipinas. Sakali man magkaroon ng Constituent Assembly ay talagang yung araw lang na yun. Kung naka-schedule tayo mag-remit, pass mo na, ibang araw na lang bilang tanda ng protesta natin. Sa Pilipinas, sinabi ni Senator Richard Gordon na pag-aaksaya lang ng panahon ang CONAS at labag ito sa saligang batas. Pero pag matuloy pa rin ang CONAS, isa raw itong common enemy para muling magkaisa ang mga OFW. I hope CONAS would be a factor that would waken up the sleeping dragon among OFWs. Palala ang sitwasyon sa Pilipinas eh. Para tayong may sakit na cancer na nasa stage 4, kailangan natin isang drastic act para mabago ang sistema. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Magpapatupad ng bago at mas maigpit na patakaran ang Saudi Arabia sa pagpapalabas ng visa. Ayon kay